Yung mga isinampang mga reklamo ng DPWH ang unang formal na reklamo na isinampa ng gobyerno simula nang pumutok itong kontrobersiya sa flood control project. Si DPWH Secretary Vince Dizon mismo ang tumayong complainant sa Ombudsman para sa mga reklamong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, malversation of public funds at paglabag sa Government Procurement Act. Ito ay laban sa 20 opisyal ng DPWH mula sa DPWH Bulacan District 1 sa pangunguna ni dating District Engineer Henry Alcantara, dating Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez, Chief Construction Section JP Mendoza. Kasama sa hinainan ng reklamo ang 4 na construction companies na may 5 individual. Sim Construction Trading at Manager nitong si Sally Santos, Wawaw Builders at may-ari nitong si Mark Alan Arevalo, St. Timothy Construction Corporation at ang mga may-ari nitong sina Maria Roma Angeline Rimando at si Sara Rowena Discaya at IM Construction Corporation at may-ari nitong si Robert Imperio at iba pang mga John at Jane Does. Ayon kay Dizon, non-bailable ang mga reklamo at habang buhay na pagkakabilanggo ang parusa dito. Paliwanag ni Dizon, anti-graft ang sinampa nila dahil tumawid ang mga halaga ng kontrata sa 8 million pesos na itinakda ng batas. Sumaabot sa multibilyong piso ang halaga ng mga manumalyang kontrata pero hindi plunder ang isinampa dahil mas mabilis daw at mas malakas ang kaso kung anti-graft ang isasampa base sa legal advice ng mga legal luminaries na nakausap ng DPWH. Nanawagan naman si Dizon ang pagkalma sa publiko dahil may sinasampa mga reklamo naman na daw ang gobyerno pero naiintindihan daw niya at ng Pangulo ang galit ng publiko.